So, 2026, ano ba nakikita niyong in store for the Dutertes dito? Kasi isa po kayo sa consistently na nagsusulong na accountability dito sa mga Duterte na alam natin hindi po nangyayari. Itong 2026 make or break na to, Christian. Kasi, kumbaga, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes itong 2026, eh palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. And ito lang, just to be clear, yung may mga ano kasi, no, may mga pumupuna na bakit nakatutok lang daw ako sa mga Duterte. Ang posisyon ko diyan is I never stopped anybody from criticizing itong anybody from the Marcos administration. If you have something on them, then sige, by all means, pursue nyo. Kung may nakakausap nga ako na mga mga civil society leaders. So ganyan ang tinanong sa akin, bakit daw hindi kinakasuhan anybody from the Marcos administration? Ang tinanong ko sa kanya, sabi ko, meron ka bang testigo o ebidensya na worth filing? Then kung meron, then by all means, you proceed. Pero ako kasi, single-minded ang focus ko. I only have two hands, and wala pa akong posisyon. Ang single-minded focus ko is to prevent the Dutertes na makabalik sa poder. And yun. Kasi nakita natin yung existential threat nito sa ating demokrasya, sa ating lipunan. And yung 6 years na yon ng sample, hindi lang sample, kundi the full term of the Duterte administration from 2016 to 2022, nakita natin paano giniba iba't ibang institutions, di ba? Media, Inquirer, Rappler, ABS-CBN, tapos paano nila pinalaganap yung fake news para gibain yung mga kalaban nila sa politika, even the church, kinurap nila, tinakot, civil society, intimidate everybody else. Para matakot din yung political opposition, gumawa sila ng kaso kay Senator Laila De Lima na talaga nagkaroon ng chilling effect. And I saw that. So in my case, sinubukan din akong papatay, pakulong, lahat. Ngayon, I don't want to go through that anymore. Kaya ito yung dito ako nanggagaling kung bakit nakatutok ako sa mga Dutertes, kasi ini-imagine ko at gusto ko ma-imagine din ng mga kababayan natin kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan si Pulong, malamang si Baste DILG Secretary. Then 2034 magro-rotate lang sila, 2040 magro-rotate hanggang kay Kitty yan. Iikot-ikutin nila yan. And I am telling you now, hindi natin kakayanin yan. Our institutions barely survived the first time, but it will not survive this time. Kaya doon ako ngayon. Ngayon hindi ako gumagawa ng mga na in my pursuit of this mission, hindi ako gumagawa ng mga issue o ebidensya laban sa kanila. Kung hindi, nilalabas ko lang yung mga ebidensya based sa mga krimen na ginawa nila before. So yun. Grabe, no? God save the Philippines yan kung sakasakali. Kung magkatotoo yung binabanggit ninyo. Hanggang kay Kitty. Grabe. Yes. Okay. I would not disagree with your analysis, Senator, no? Pero to, yung sinasabi nyo, no, yung single-minded, yung focus nyo talaga rito is to prevent a Duterte from returning to power. Pero that's precisely the narrative being used by the DDS now. Laging sinasabi, talunin nyo na lang sa 2028 yan, takot lang kayo. Anong sagot nyo ron? Darating tayo doon kung dumating doon, pero kailangan hindi pwedeng nakaupo lang tayo at aantayin natin yung electoral contest na yon. Kailangan
habang may oras tayo, ako, in my case, gusto kong ipagpatuloy yung pag-expose sa tunay na pagkatao ng mga Duterte para mamulat yung mga Pilipino. And I saw that nung kay, yung effect niyan, nung kay then Vice President Binay, di ba? Nung time na yon, ano na siya eh, practically shoe-in na siya to be the next president. Ang taas nung ratings niya. Pag nag-internal survey kami, umaabot siya ng mga high 70s, low 80s. Yung mga kalaban niya, 4%, 3% lang. But then, siya yung naging focus ko noon na nakita ko kasi kung gaano ka laganap yung corruption, no? Iba't ibang modes of corruption. Kaya, in-expose through the investigations dun sa Senado. And I would like to believe na naging successful yung endeavor na yon kasi maraming namulat na mga Pilipino enough na talikuran nila si Binay. Kaya nung bumagsak na siya nung mid 2015, nag-open up yung field, 'di ba? Nagkaroon ng opportunity itong sina Grace Poe, Marojas, then ito nga si Duterte. Ngayon, sabihin natin unintended consequence yung pagkakaroon ng Duterte. But it's not our fault anymore kasi unknown quantity naman siya noon, unknown entity rather siya noon. Pero ngayon, alam na natin. 'Di ba? So itong ginagawa, expose through the impeachment, itong mga various cases na ipa-file. By the way, we will be filing draft cases again kay Sara Duterte itong January. Ito yung aside from the plunder case that was filed before. So, ibang mga na-commit na krimen. So, kasama na rito yung ill-gotten wealth and non-declaration sa SALN, etc. So, pa-file yan. Tapos, sa February, ito na, lalapse na yung 1-year ban. So, magpa-file na ulit ng impeachment laban kay Sara. Mga civil society and church leaders again ang mangunguna rito sa pag-file nito. So, parte yan nung pag-expose sa kanila na hopefully makilala ng mga kababayan natin yung tunay na pagkatao nila.